Nasa linya na po natin ang National President ng Piston. Walang iba si Kamodi Floranda. Kamodi, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang araw po sa lahat. Magandang araw po, Kamodi. Kamodi, kamusta na po ba ang lagay ng ating mga pampaserong kayo po sa mga jeepney drivers? Kamusta na po ba yung may naitatawid po ba nila yung pang-araw-araw nila pangangailangan? Sapat po pa rin po ba yung kanilang kinikita sa pamamasada? Kapag tingnan natin ay halos hindi na magkasya yung maliit na kita ng ating mga driver at mga operator. Sapagkat ngayon ay nasa 200 to 300 pesos na lamang yung kanilang naiuwi sa kanilang pamilya sa biyaheng 12 to 18 hours na napamamasada at napupunta na lamang sa mataas na presyo ng petrolyo. Kaya talagang bumulusok na lalo yung kabuhayan po natin. Ayun. Kamodi, paulit nga lang po, magkano na lang po ang naiuuwi ng mga jeepney driver natin sa kanilang pamilya, yung net, yung pinakakabuuan? Kagabi, kausap natin yung mga driver, nasa 200 to 300 pesos na lamang po yung kanilang naiuwi sa loob po ng 12 to 18 hours ng kanilang pamamasada. Ganito nakaliit yung naiuwi nila mula nga nitong nagtuloy-tuloy na pagtaas na masyadong malalaki, no? Yung tinataas na. At siya ngayon ay halos na kulang-kulang ng 100 yung per liter ng diesel. Kaya talaga napupunta na lamang sa diesel na dapat napapakinabangan pa ng mga pamilya ng ating mga driver at mga operator. Hindi lamang ng mga tradition of jeepney, kundi sa lahat ng moda ng ating public transport. Naku, logi na Kamodi sa pagod at Opo, talagang talagang hangga't maaari nga ang sinasabi nga ng ating mga driver, kung meron lang silang ibang alternatibong kabuhayan, talagang bibitaw sila sa manubela kasi talagang yung pag-uwi nila sa gabi sa kanilang bahay, patampata yung kanilang katawan, pero kakatiting yung kanilang naiuwi sa kanilang pamilya, talagang kulang na kulang. Oh, Kamodi, magkano na po ba yung pamasahe ngayong sa mga pampaserong jeepney? At sa ngayon ay yung minimum pa rin ay nasa 13 pesos sa mga traditional jeepney at 15 pesos sa mga modern. Bagamat nagbigay wari ko ng piso yung gobyerno, 2 piso sa modern, piso sa mga traditional jeepney. Hindi naman kami namamalimos ng candy. Bakit nang ibinigay halaga ng candy, na isang pirasong candy? Yung halaga na ay binigay ng gobyerno. At kung titingnan natin, parang insulto pa nga kasi doon sa taas ng presyo ng petrolyo ngayon, na kung saan, mula ng January hanggang sa kasalukuyan, ay halos nasa 400 plus na kada araw yung nawawalang kita ng ating mga driver. Tapos bibigyan ka ng piso, bibigyan ka ng 2 piso. Parang lalong malayo doon sa katotohanan Para masabi, parang ang gusto lamang ay masabi lamang na tumulong at nagbigay ng per height. Ay nakakadismaya ito sapagkat pagpapakita na kapag yung maliliit ang humihingi ng kaunting dagdag kita, talagang dumadaan sa butas na nakarayam at lalong binabarat yung ating kabuhayan. Kamodi, nasabi nyo na piso hanggang 2 piso lamang yung inaprubahan ng transport sector na dagdag pasahe. Magkano po ba yung isinisigaw nyo sa pamahalaan na aprubahan na dagdag pasahe sa mga jeepney? Batay doon sa pag-aaral natin sa laki na nung itinaas ng presyo ng petrolyo. Kaya sabi nga natin, yung 5 piso ay hindi pa para gumanda ang buhay ng driver, kundi para maibsan lamang yung lalong malaking halagang nawala sa kanila. Kasi pag tiningnan po natin, halimbawa, kailan tayo huli nagkaroon ng per height? October 2023. Mula noong October 2023 hanggang sa kasalukuyan, ay hindi naman naampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mula noong October 23 hanggang sa ngayon, halos nasa 40 pesos na po yung itinaas ng presyo ng diesel. At talagang hindi ko alam kung paano nila pinag-aralan itong piso na ibinigay nila sa atin. Kamodi, meron naman magkano ho pa yung ipinangako sa inyong fuel subsidy na ibibigay sa mga pampasaherong sasakyan?
Sa isang banda, yung subsidy ay sa isang tingin makakatulong dahil ito ay 5,000 piso. Pero pag talaga natin, halimbawa sa ngayon, bate mismo sa datos, na halos nasa malapit ng 100 pesos yung presyo ng diesel. At sa Bicol po ay 180 na. 110 pesos na ang bawat litro. Na kung saan ay kung kami po ay nagkukos ng 30 liters per day, halos 2 araw lamang po yung kanilang pinagyayabang na 5,000 pesos. Doon lang 2 araw lang nagagamitin natin para doon sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Kahit ang sinasabi nga po natin sa gobyerno, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan, hindi lamang ang sektor ng transportasyon, kundi yung ating mga mamamayan, dapat ang unang isuspindi ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay yung implementation ng excise tax sa kanumbat. Kasi malaki po ang patong eh. Halimbawa sa ngayon, yung sa excise tax po ay 6 pesos per liter yan, sa ngayon po ay naglalaro na sa 10 pesos sa VAT. Kaya pag nasuspindi po yan, automatic na mayroong babalik na 16 pesos per liter sa ating mga driver. Kaya kung kami ay nagkukonsume ng 30 liters per day, halos sa mga 400 pesos din sana yung madadagdag na kita ng ating mga driver at magdudulot din ito ng pagbaba ng mga pangunahing mga bilihin kung gustong tumulong ni Bongbong Marcos sa ating mga mamamayan. Hindi po kailangan ng emergency power na hinihingi niya sa Kongreso at sa Senado. Sabi po natin, ang Presidente meron siyang mandato, pwede siya maglabas ng executive order sa panahon ng krisis para maibsan yung patuloy na kagutuman ng ating mga mamamayan. Isang executive order na sinususpindi niya ang implementation ng mataas na buwis sa produktong petrolyo. Ayun, kung gusto nga talaga makatulong ng gobyerno sa mga mahal nating jeepney driver ay nais nyo ho kumbaga i-suspend muna yung excise tax at saka VAT. Ang mangyayari nito, Kamodi, madadagdagan ang kita nyo pero mababawasan naman ang kita ng... Kaya ibig sabihin yan, hindi po kawalan yung usapin po ng buwis sa produktong petrolyo kasi maraming pwedeng pagkunan ng buwis. Yan po lagi yung pinananakot ng gobyerno eh. Kapag tinanggal daw ang buwis sa produktong petrolyo, ay may epektuhan daw po yung programa ng gobyerno. Ang isang masakit po niyan, ang laki-laki po ng binabayaran po nating buwis, ay napupunta lamang po sa malalang korupsyon eh. Tama. Napupunta lang sa malalang nakawan. Ay sino nagsasuffer? Tayo mismo. Tayo mismo mga mamamayan. Na laki-laki ng buwis, napupunta sa korupsyon, dapat ang buwis ay binabalik sa pamamagitan po ng serbisyo sa taong bayan. Ay nakakasama ng loob kasi napupunta sa mga tiwali at napupunta sa flood control na hindi naman mapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Mali-maletang Kamodi na ang nakukurakot nitong mga talentadong ito At talagang hindi lang isang malita, hindi lang 2 malita. At hindi nagano na 1 milyon, 2 milyon, bilyon ang pinag-uusapan ng korupsyon eh. Aray ko. Na tapos ngayon tayo mga manliliit, tayo yung nagpapasan ng halos matataas sa mga buwis. Halimbawa po sa sektor po ng transport. Sa bawat araw ng pamamasada, ay nagbabayad po kami ng halos 400 pesos kada araw na buwis sa ilalim po ng excise tax sa langis at saka ng VAT. Hindi pa kasama pag bumili po kami ng pyesa. Bumili kami ng langis na may kakibat din na buwis. Diba yung itong ganitong na tayo yung nag-i-house na pero tayo pa yung pinipiga sa ating mga buwis na binabayaran. Kaya hindi po tayo naniniwala na kapag tinanggal ang buwis sa langis ay maghihirap yung ating gobyerno. Kung hirap na lang tayo kapag po yung buwis natin napupunta lang sa 4 na bulsa ng kanilang mga pantalon at sa ibang mga malita. Ayun, Kamo, dito na po yung tanong ko kanina na naudlot yung inyong gagawing transport strike. Gaano po ba kalawak itong magiging strike? Sa ngayon ay maraming nagpapabot sa atin na sila ay makikisa sa magaganap na transport strike mula nga po sa March 19. Dahil doon sa kadahilanan na talagang sila ay nahirapan na din. At po yung mga modern na mga kooperatiba at mga corporation at ganun din yung TMDs, mga Grab at mga motorcycle ay nagpaabot sila sa atin na sila lalahok na yung darating na March 19 sapagkat halos hindi na rin talaga nila kayanin
mabigat na presyo ng petrolyo at napupunta na lamang sa krudo yung kanilang naiipon sa kanilang biyahe. Kaya sa atin ay ito po ay pagpapakita na sinasabi nga po natin na hindi usapin dito na lalo sa mga tradisyon na hindi usapin na kayo nag-corporation, sila ay nagkooperatiba, ang usapin po dito, tayo po ay pare-parehong biktima ng walang habang sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Ano naman kaya magiging epekto nito, Kamodi, sa mga jeepney drivers syempre, at sa mga commuters din na syempre mag-i-strike sila, ibig sabihin hindi sila mamamasada, walang kita. Paano naman po kaya yung kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw para sa kanilang pamilya? Obligado po ba sumama lahat ng jeepney drivers dito? Malino naman yung ating mga naibaba nung una pa na talagang yung ating mga operator, yung ating mga driver ay talaga nag-ipon naman para sa pangangailangan ng kanilang pamilya sa panahon po tayo nasa strike. Dahil ito namang strike kaya nakikita rin nila na hindi lang para kung kanino, kundi nakikita rin nila na para sa kanila kung bakit tayo maglulunsad ng strike. Gayun din yung ating pong mismong mga commuters at kahapon ay kasama po natin sila sa presko na naganap, yung iba't ibang sektor ng ating mamamayan, na doon po yung mga manggagawa, yung maralita, yung kababaihan, kabataan estudyante, at mismo pong kawani ng pamahalaan at yung ating mga kapatid na mga katutubo na kung saan ay biktima rin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. At nandun din po yung ating yung mga taga-bus company, yung mga taga-bus, yung mga konduktor at driver ng bus. At mayroong mga ilang mga taga-TMBs at saka Grab na nagpaabot sa atin na sila ay makikisa dahil yung kanilang kinikita dati ay kung dati nakapag-uwi sila ng 1,000 piso sa kanilang pamilya, sa ngayon mismo yung mga taga-Grab at taxi. Ngayon lamang po, yung aking sinakyan taxi ngayon, ang naiuwi niya kagabi sa kanilang pamilya ay 250. Yung kanyang naiuwi sa kanyang pamilya sa loob ng halos sa 2 araw na kanilang pamamasada dahil nga dito sa biglang taas at malalaking taas ng presyo ng petrolyo. Grabe naman, sa naabot yung 200 pesos na yun, parang pang isang tao lang yung Kamodi, Opo, totoo naman yun at talagang kahit sa mga jeepney, kung dati ay kumikita sila ng 500 to hanggang 700, sa ngayon po ay 200 to 300 na lamang yung kanilang naiuwi sa kanilang pamilya. Kaya ang hirap doon ay halos yung sa ilalim ng family living wage, at least dapat 1,200 na may uwi nila para mapakain nila ng mas maayos yung kanilang pamilya, yung 5 sa isang pamilya. Pero paano makakakain ng sapat itong pamilya natin kung ang inuwi lamang 200 to 300 pesos yung kanilang iuwi sa kanilang pamilya. Kaya talagang tayo yung isa sa pangunahing tinamaan ng gerang agresyon ng Estados Unidos. Tayo yung naipit, tayo yung salanta sa ginawa ng US sa pamigera, dahil dun nga sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Ayun, Kamodi, itong transport strike ho na isasagawa nyo sa March 19, hanggang kailan po ito at ano ho ang mga susunod yung hakbang sakaling hindi tumugon ang pamahalaan sa inyong mga isinisigaw? Ito pong March 19 ay panimula pa lamang ng ating transport strike at ito po'y magtutuloy-tuloy hanggat hindi binibigay yung ating kahingian sa gobyerno, yung usapin ng pagbasura sa Old Regulation Law, yung pagtanggal ng sesa at saka ng patsalangis. Mayroon pong iba't ibang protesta na tayong ilulunsad sa mga susunod pong mga araw. Approve na pinag-uusapan natin sa Senado. Kung gusto talaga, ay may paraan. Nung tayo po ay dumalo sa hearing nung Martes dyan sa Senate, ay malinaw po yung ating naging posisyon, yung ating pong dahil tayo ay pinagsalita po ni Senadora Pia Cayetano, ng mga senador, ang sabi natin hindi dapat emergency power yung hingin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat meron siyang mandatory, meron siyang karapatan na maglabas ng isang executive order na isuspindi nga yung usapin ng mataas na buwis sa produkto ng petrolyo. Ito pong excise tax ay kahit nasabihin nilang kalahati, 3 piso lang po yung tatapyasin nila dyan Dahil ang excise tax po ay nakamintin po yan, hindi po yan tataas at hindi rin yan bababa
nakamintin siya na 6 pesos per liter. Mm. Kahit ang sinabi po natin ng hearing sa Senado, ang sabi natin dapat hindi lamang excise tax yung galawin ng gobyerno, kundi mismo yung VAT. Kasi yung VAT po ang pag tumataas po ang presyo ng petrolyo, ay lumalaki po ang VAT. Kaya yun po yung sinabi natin ng hearing dyan sa Senado. At siyempre, yung usapin din po, nung old regulation law, mismo ng Department of Energy, ay sinasabi din ng Department of Energy na nakatali yung kanilang kamay sa provision ng old regulation law. Hindi nila maano yung mga oil company. Kaya inano po natin sa hearing yan, at sana, sabi nga natin sa kanila nung hearing, sana hindi lang suspension, kundi pagtanggal doon sa pinangmataas na buwis sa produktong petrolyo. Hindi ngayon, na-aprobahan po ng Senate sa third hearing. Sinasabi din naman ay almost April pa nila i-implement. Kailangan daw maubos muna yung supply. O hindi na mangyayari pag naubos nila yung supply. Ibig sabihin yan, yung ginagamit po natin ngayong crudo sa ating bansa ay nabili na mas mura sa international market na ibinibinta ng ubod pong kamahal na presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Hindi kitang-kita at malaking tubo yung mga dambuhan ng kumpanya ng langis. Tubong lugaw Kamodi, Opo, para po yan Parang namuhunan ka ng isang kardirong lugaw na bininta mo ng 10 piso, gumastos ka ng 150, tubo ka ng 400 pesos. Hindi mas malaki yung kita mo doon sa pinuhunan mo. Ganito po rin dito sa oil company. Nako Kamodi, limitado lang po yung oras natin. Pero ito, panghuli na lang Kamodi, ano lang po yung mensahe nyo sa pamahalaan at sa mga kababayan natin, sa mga commuters na syempre konting pangunawa lang dahil kayo ay meron ding pangangailangan. Opo, tayo ay tayo nananawagan sa gobyerno, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, sa ating mga senador at congressman. Hindi po natin kailangan yung tapyas sa usapin po ng buwis. Ang kailangan po natin tanggalin yung buwis sa produktong petrolyo sa ilalim ng excise tax at ng VAT at ibasura itong old regulation law na kung saan 20 years na nagpapahirap hindi lamang sa sektor ng ating mga transport kundi sa ating mga mamamayan sapagkat ang nagtatakdala lamang ng presyuhan ng produktong petrolyo dito ay yung shell caltex at ng Petron. Tayo po ay nananawagan din sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan na sana maunawaan po nyo kami at makiisa po kayo sa gaganapin po nating welgang transportasyon laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayon pong Marso 19 ng taong kasalukuyan. Magandang hapon po at maraming salamat. Ayun, maraming salamat po Kamodi. Yan po si Kamodi Floranda, ang National President ng Grupong Piston.